Hello po kuya. Ang inspiration ko po ngayon ay ang mga magulang ko. Simula pa noon nung nagkaisip ako, naramdam ko at nakita ko yung klase ng hirap ng pamumuhay namin. Nung yung parents ko sinabi sa akin na hindi na ako makakapag-aral ng college dahil sa hindi na nila kaya at anim kaming magkakapatid. Total, tapos naman daw ako ng high school. Sila, mga kapatid ko naman daw ang tutulungan nila aral. So ako, gusto ko mag-aral, gusto ko makatapos, gusto ko makapag-college. Ang ginawa ko, pumunta ako sa Manila, nagtrabaho, pinush ko talaga ang sarili ko para magtrabaho. In 1 year, nakaipon ako. Pero yung kapatid kong lalaki na sumunod sa akin, um, ah, nakausap ko na gusto niya ring mag-aral ng college kahit 2 years lang kasi hindi na rin siya mapaaral ng parents namin. So, yung pera na naipon ko na para sa pag-aral ko sana sa sarili ko, sa kanya ko na lang in-spend. So, nung naisip ko na may mga sunod pa akong kapatid, may kambal akong kapatid. Dun sa pangalawang na kapatid ko, may sumunod pang isang kapatid lalaki. And then, sumunod nun, dalawa pang lalaki, kambal. So, naisip, pero meron pa kaming bunso. Babae siya. So, naisip ko na, kung lahat kami, hindi na kami makakapag-aral na, hindi kami kaya ng magulang ko. Doon ako lalong nagpursige na, wag na lang ako mag-aral. Tuloy ko na lang magtrabaho para merong makatulong sa mga kapatid ko, tutustusan ko sa pag-aaral nila. And then, nung natapos yung pangalawa kong kapatid, yung pangatlo kong kapatid, gusto niya rin mag-aral dahil nahinto siya nga nung nag-aaral ako ng high school. Ang ginawa ko, ramdam ko na hindi kaya ng sahod ko yung sahod ko sa pag-aaral sa kanila. Lalo ako nag-push at nagpursige sa sarili ko na mag-ibang bansa. Doon ako nagkaroon ng maraming confident, tiwala sa sarili at nagdesisyon talaga ako na umalis na gawin yun, mag-ibang bansa para sa kanila kahit malayo ako. So, yun. Nag-ibang bansa ako, awa ni Lord. Sa paghintay ko ng 7 months, dumating na yung visa ko, aalis na daw ako. So, andito na ako sa Lebanon. Ngayon, nagsasahod man ako dahil nga 2 college at isang high school ang pinapaaral ko. Siyempre, hindi pa rin maiwasan yan yung magkaroon ng problema. Sa sobrang daming babayaran, ang mahal-mahal, lahat-lahat kasi ako lahat-lahat. Ngayon lalo pat wala ng trabaho si papa ko, tanggal na siya. Si mama ko, bukid din siya. Nawa kay mama ko kasi lagi na lang siya nasa bukid. Kawawa. So, gusto ko talaga silang tulungan as in. May times na umiiyak ako kasi feel ko kulang pa rin sahod ko kasi nandiyan ay nagtitipid ako. Minsan pa nga para lang akong estudyante dahil noodles, itlog, sardines, delata. Para lang makaipon at makatipid ng pera. Ay, naku sa sahod. Makakabili lang siguro ako ng damit ko kapag may extra money tulad na lang na nagpa-part-time ako. At may mga tip na binibigay sa akin ng mga employer ko. So, doon nakakabawi ako. Sa dami rin ng problema kahit nandito ako sa abroad, may isa pang taong nagiging inspirasyon para sa akin na kung saan pinaghuhukunan ko ng lakas ng loob. Kapag feel na down ako, kapag kailangan ko ng makakausap, lagi siya nandyan. Kahit na Skype lang kami nakakapag-usap, araw-araw nandyan siya oras-oras. So, isa rin siya sa mga inspiration ko na magtrabaho para sa mga parents at siblings ko. Kundi para rin sa kanya, yun yung boyfriend ko ngayon. Na, na lahat, nasasabi ko, na namimiss ko yung parents ko at mga kapatid ko. Sa kanya ko inilalaan, sa kanya ko ibinibigay. Sa kanya ako nagsasabi ng mga problema, ng mga parang hindi ko na kayang dalhin. Sa kanya rin ako umiiyak. Yung ganyan. So, bali, dalawang klase ng tao ang inspiration ko.
parents at siblings ko dahil sa gusto ko silang tulungan sa hirap ng buhay. Pangalawa, ang inspiration ko yung boyfriend ko na kahit gaano kami kahit na siya nga malayo rin siya sa family niya, nagtatrabaho rin siya sa ibang bansa, nasa Saudi siya. Para rin sa family niya, doon ko nakita ang sarili ko na kailangan kong mag-push, kailangan kong magtiyaga, kailangan kong um, magtrabaho ng mabuti. Not only for my family and siblings, it's also for myself too. Na kailangan ko rin makapag-ipon para rin sa pangarap kong makapag-aral uli or makapagtayo na lang ng negosyo na kung ano mang gusto ko. Kasi hindi habang buhay na pwede nandito tayo sa abroad. Ang pag-abroad ay sobrang hirap. Nandyan yung pagka-homesick, tipid sa pagkain, kapag minsan pa sa dami ng problema, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi si God. Kasi minsan ang friends dito sa abroad, hindi ka makasure kung true friends sila. So, through praying, nagiging malakas ako. Nagkakaroon ako ng hope. At ganun din sa boyfriend ko pag nakakausap ko. Siyempre, tumatawag din ako sa parents ko, kachat ko sa Facebook ang mga kapatid ko. Siyempre, sila yung nagpapalakas at nagbibigay sa akin na, kaya mo yan, Jane. Aja, fighting. Inspiration ko, kayo. Kaya gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sa mga kapatid ko, sana mag-aral kayo mabuti. Dahil ang perang bawat pinapadala ko ay pinaghihirapan ko ng pawis at dugo. Sa mga magulang ko, huwag silang mag-alala kasi makakaipon ako kay papa ko. Pag-iipunan ko talaga yung puhunan niya ng business na gusto niya. Lalo pa ngayon, wala na siyang trabaho. So, huwag po kayo mag-alala sa akin dahil nandito lang po ako at tumulong sa inyo. Mag-ingat po kayo lahat at miss na miss ko na sa inyo. So, puputulin ko na to kuya, housemate ko. Kasi baka mamaya hindi ko na mapigilan. Maiyak na naman ako kasi pag ang homesick umatake, sobra talaga. So, bye-bye na po. And thank you.